Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong May 26 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang kanyang daily chart time frame kung saan ay mapapansin po natin dito na ang kanyang kasalukuyang presyo ay mukhang nakakaranas po siya ng consolidation or pagsa-sideways dito po sa pagitan ng resistance line natin na 40 digits 26.35 at saka support line na 40 digits 23.59. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay check po muna natin ang kanyang performance dito kay CoinMarketCap kung saan ang kanyang 24-hour performance ay umangat lamang po siya ng 0.67%. Ang kanyang 7-day performance ay bagsak po ng 1.12%. Kaya in comparison po rito sa kanyang rival na si Dogecoin ay higit na nakakalamang po itong si Dogecoin. Yan, laki po ng kanilang agwat sa performance. Kaya ayan, nag-underperform po ngayon itong si Shiba Inu. Ngayon i-check po natin yung kanyang market cap. Ito po ay bagyang lumago ng 0.67% lamang pero yung kanyang trading volume ay bagsak po ng 23.77%. Kaya nagre-reflect po yan sa kasalukuyang presyo niya ngayon kung saan ay nakakaranas po siya or bumubuo po siya ng isang bearish candlestick. Ngayon ay check naman po natin ang kanilang official X account para para malaman natin kung meron ba silang bagong announcement or tweet na maaaring makaapekto sa kasalukuyang presyo nito ngayon or sa mga susunod na araw. At ayan, wala po, May 24 pa po ito. Ayan. Kaya sunod ay check na po natin yung kanilang Shibird para alamin natin kung anong naging pagbabago sa burn rate nito. Kaya bumagsak po siya ng 13.81% pero gayon pa man ay may nasunog po na 4.2 million na amount ng SHIB token. Yan po yung kanilang mga latest transactions dito. May tig 1 million ang na Shiba Inu ang nagsunog dito. Yan, isa nitong nakalipas na 24 hours at isa naman dito nitong nakalipas na 12 hours. Ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Shiba Inu. Ang aking analysis po rito ay magpapatuloy lamang po siya sa kanyang pagko-consolidate dito. Ayan, maglalaro lamang po siya rito. Ayan. Kaya ang tangi po nating magagawa rito ay abangan po natin kung saan po siya magkakaroon ng breakout. Pero basis po sa ipinapakita ng ating mga indicators dito, signals mula sa mga indicators natin dito ay kung walang pagbabago po rito ay magpapatuloy po ito sa kanyang pagko-consolidate dito sa pagitan ng ating resistance line na 40 digits 26.35 at saka 40 digits 23.59. Yung ating Halsted indicator ay bullish po yung signal natin pero ang problema ay yung ating QQE mode indicator. Mapapansin po natin na yung mga nabubuong QQE bar po natin dito simula noong May 24 at hanggang ngayon ay ayan, walang nabuo pong QQE bar noong May 24. Maliit lamang noong May 25 at ngayon ay mukhang wala, blanco. Ibig mong sabihin ay mahina po ang momentum ngayon nitong si Shiba Inu. Ngayon yung inaabangan po natin dito ay kung saan po siya magkakaroon ng breakout. Ngayon kapag dito po siya magkakaroon ng breakout sa resistance ay ayan, patatamaan po niya yung ating first target dito. Pero pag dito po siya nagkaroon ng breakout sa support line natin dito ay babagsak po siya dito sa sunod na support line natin dito sa 40 digits 2081. Kaya yan po yung dalawang binabantayan natin dito. Ngayon ito po yung aking mga live spot trading positions. Meron po itong mga kulay yellow na arrow signs ay mga sell pending orders ko po yan. At ay yung mga kulay blue naman ay buy pending orders. Yung mga nadaanan ng mga candlestick ni Shiba Inu ay mga previous trades ko po ang mga ito. Kaya ayan po, sa mga gustong kopyahin ang aking simpleng paraan sa pagti-trade dito ay yan po ang aking mga live spot trading positions. Yung sa mga bago lamang po pala rito ay yung ginagamit kong trading platform na dito ay si TradingView at yung aking dalawang indicators dito ay ang Halsted indicator at ang QQE mode.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.